Hello mga ka-Wonderham! Ang video natin ngayon ay Learning Task 2 ng Polynomial Functions. Dahil marami nagre-request dito, kahit mahirap, ay gagawin ko na rin. Nahirapan ha? 11 p.m. 11 p.m. na po dito sa Dubai. Ngayon ko pa lang po gagawin tong video. Nahirapan talaga ako dito. Pinag-aralan ko munang maigi bago ko gawin tong video. Pero bago natin simulan, shoutout muna sa ka-Wonderham natin na si Riego Hazel A. Shoutout sa'yo Hazel, isa sa mga suki nating ka-Wonderham. At gusto ko rin basahin ang comment ng isa nating ka-Wonderham na si TV. Sabi niya, di ako nag-skip ads kasi may natutunan ako. TY po. TY din, TV. TY TV. Thank you sa pagsuporta sa ating YouTube channel. China Oil, hindi nag-i-skip ng ads. Sana hindi rin kayo mag-skip. Kahit mga 30 seconds lang panoorin nyo. Okay na. Beke naman. Simulan na natin ang ating Learning Task 2. So, describe the properties of the graph of the given polynomial function. So, may function f of x is equal to x to the fourth minus x cubed minus 2x squared. So, ito yung letter A. May letter B to, pero A na lang gagawin ko. Ang hirap kasi. Kayo na sa letter B. So, di-describe daw yung properties. Ito yung mga properties. So, una, standard form. Anong standard form nitong polynomial function? Ang standard form ay descending order lang yung mga exponent. Dapat pababa. So, ito. Pababa ba to? 4, 3, 2. Pababa naman yung exponent. So, yan na yung standard form. Yun yung sagot natin sa standard form. Kopyahin lang natin. Naka-standard form na siya. So, ano naman yung leading term? Ang leading term, yun yung term na pinakamataas ang exponent. So, anong pinakamataas? Diba itong x to the fourth. So, yan ang leading term. X to the fourth. Ang x-intercepts and its multiplicities. Ito medyo mapapasolve tayo dito sa x-intercept. So, sulat ko muna. Bakit lumalabo? Bakit lumalabo ang video? Malabo na po ang mata ng camera. X to the fourth minus x cubed minus 2x squared. So, para mo makuha ang x-intercept, kailangan ang y ay 0. Diba? Napag-aralan natin sa ating linear equation and inequality. Ito kasing f of x, pwede mo yung isulat na y. So, same lang yan. So, para makuha ang x-intercept, ang y ay 0. Gawin mo 0. So, paano mo naman isosolve yung value ng x? So, factor natin. So, di ba lahat naman ng terms may x. So, ang pinakamababang exponent ng x ay 2. So, yun yung ifa-factor out natin. So, reviewin na lang natin yung factoring natin. Yan yung finactor out natin. So, divide natin yung mga terms. X to the fourth divided by x squared is equal to x squared minus x cubed divided by x squared is equal to x minus 2x squared divided by x squared is equal to 2. So yan, finactor out na natin yung x squared. May trinomial sa loob pa rin. X squared minus x minus 2. So, ifa-factor pa rin natin to. So, diba, pag magfa-factor ng trinomial, kuhanin mo yung factor ng last term, yung negative 2, na kapag pinag-add mo, equal sa coefficient nung second term, yung negative x. Ano ba coefficient nito? Negative 1. Negative 1. So, anong factor ng negative 2? Negative 2 times 1 is equal to negative 2. Pag pinag-add mo, negative 2 plus 1 is equal to negative 1. So, tama. Yun yung coefficient ng middle term. So, ito ang gagamitin natin na factor niya. So, ang factor nitong trinomial ay dalawang binomial na x ang simula. Tapos yung kasunod, ito, minus 2. Ito, plus 1. So, ganun lang kadali. Kapihin natin to. Huwag natin tong kalimutan. Tsaka tong 0. So, paano natin masosolve yung x ngayong na-factor na natin siya?
Pag, pag na-factor mo na, pwede mo nang i-equal sa x yung bawat factor. Gawin muna natin ganito to. Itong x squared, di ba? X times x. Ayan, factor out natin ng kumpleto. So, lahat ng factor, pwede mong i-equal sa 0 to. So, itong unang x equal 0. Itong pangalawang x equal 0. Itong x minus 2 equal 0. So, yung negative 2, di ba? Pag nilipat mo sa kanan ng equal, magiging plus 2. So, x equals 2 na. Ito namang x plus 1 equals mo sa 0. So, yung positive 1, nilipat mo sa kanan ng equal, magiging negative 1. Magiging x equals negative 1. So, yan ang mga x-intercept. X equals 0, x equals 0, x equals 2, x equals negative 1. Balik tayo dito. X-intercept and its multiplicities. Sige, lagyan na nga natin ng bilog yung mga sagot. So, ang mga x-intercept, x equal 0. So, dalawang beses yun, di ba? Dalawang beses tayo may x equal 0. So, ang multiplicity niya ay 2. Kasi dalawang beses multiplicity 2. X equals 2. So, x equals 2. Isang beses lang siya na ulit. Multiplicity 1. Tapos yung uli, x equals negative 1. X equals negative 1. Multiplicity 1 din. Kasi isang beses lang. So, yan yung mga x-intercept at mga multiplicity. Next, y-intercept. So, kabaliktaran naman ng y-intercept. Ang y-intercept naman, yung value ng y kapag ang x mo ay 0. So, sulat natin uli yan dito sa baba. Y equals x to the 4th minus x cubed minus 2x squared. So, kailangan mong gawing 0 ang x. So, y equals x to the 4th, 0 to the 4th minus x cubed, 0 cubed minus 2x squared, 2 times 0 squared. 0 to the 4th, 0 minus 0 cubed, 0 minus 2 times 0 squared, 0 squared, 0. 0 times 2, 0 din. So, 0 sila lahat. So, y-intercept mo ay 0. Y-intercept, 0. Next, number of turning points. Ang sabi sa inyong libro, ang number of turning points daw ng isang polynomial function na may degree n is n minus 1. So, ano ba ang degree nitong ating polynomial function? Yun yung pinakamataas na exponent, 4. Yun yung degree, 4. n minus 1. So, 4 minus 1 equals 3. Yun lang yun. Number of turning points, 3. Bawasan mo lang ng isa yung highest exponent or yung degree. Next, possible graph with end behavior. So, ang possible graph niya, ang sabi sa ating libro, Mas mahirap ba yung Kuya Wonder kaysa pagbibilang ng bigas? mas mahirap to kaysa sa pagbibilang ng bigas. Joke. Walang masihirap sa pagbibilang ng 10,000 butil ng bigas. So, ang sabi, pakipanood naman. Dun sa mga bumoto na ako yung magbilang, 600 kayo. Asa na kayo? So, ang sabi sa inyong module, malalaman daw yung end behavior sa pamamagitan ng leading coefficient and degree ng polynomial. So, ito yung leading coefficient. Ito yung leading term. Ang leading coefficient niya, 1. Tsaka yung degree, 4. So, kapag ang leading coefficient daw, 1, ay greater than 0 or positive, at ang degree ng polynomial ay even. Ito, 4, even to. So, ang kaliwa daw, pinakakaliwa at pinakakanan na graph mo ay parehong rising. Wala, ba't lumabo? Lumabo na naman. Parehong rising daw. So, ang left hand rising
right hand rising din. So ibig sabihin yung kaliwa ng graph mo papaakyat, tapos yung kanan ng graph mo papaakyat din. Yan, ganyan yung dulo ng ating graph, dulo. Ito yung number of turning points, 3. Ibig sabihin, 3 beses siyang liliko. So, ganito yan. Isang liko, 2, 3. 1, 2, 3. Yan, ibig sabihin ng turning points. 3 beses lumiko. So, yun yung possible graph. So, may possible graph, may sketch the graph din. Talagang mahirapan tong ating learning task. Sketch the graph of the polynomial function. So, paano ba natin i-graph yan? Ito yung ating y-axis. Ito yung ating x-axis. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Una, lagay natin yung mga x-intercept. Ito, x equals 0 dito, x equals 2 dito, x equals negative 1 dito. Tapos lagay natin yung end behavior. So ang end behavior natin, taas sa kaliwa, taas din sa kanan. So itong end behavior natin, rising sa kaliwa, rising din sa kanan. So sabi din sa ating module, kapag ang multiplicity daw ng ating x-intercept ay odd number, gaya nito 1, 1, ay odd number, dadaanan lang natin siya, dadaanan lang siya ng graph or ng line. So itong negative 1, ang multiplicity niya ay 1. So ito yung negative 1, di ba? Multiplicity niya 1, add lang siya. So dadaanan lang siya ng line. Yan, dadaanan lang siya. Ito namang 0, ang multiplicity niya 2. So pag even daw ang multiplicity, magbabounce lang yung line. So paano natin i-graph yun? Even ang multiplicity ng 0, so pag dinaanan natin siya, hindi siya didiretso, magbabounce lang siya pabalik. Ganon, magbabounce lang siya pabalik. Ngayon naman, ito namang 2. Ang 2, ang multiplicity niya ay 1. 1 din. So add. Kapag add daw ang multiplicity, dadaanan lang niya yung intercept. So dadaanan mo siya, daanan mo hanggang dun sa end behavior na pataas. So yan ang ating graph. Ay, natumba na naman po. Pasensya na po. Excuse me po. Yan ang ating graph ng f of x, x to the 4th minus x cubed minus 2x squared. Para na naman siyang w. So meron pa. Grabe talaga tong learning task 2. Napakahirap. Ay, nahulog na naman. Excuse me po uli. Gusto mo assist? Hindi po. Hindi po. Okay na po. Ako nag-OT din. Nag-OT din si Ate Ham. So find two numbers whose difference is 16 and the product is 720. So may dalawang numbers daw. Dalawang numbers. Hindi dalawa gagawin nating variable. So let x be the first number. Let y be the second number. May dalawang number daw na ang difference nila ay 16. Ibig sabihin, pag pinag-minus mo daw sila, 16 ang sagot. Dx minus y equals 16. Tapos, ang product daw nila ay 720. Pag pinag-times mo daw yung dalawang number, 720. Dx times y equals 720. So, ayan na yung system of equation mo. Paano mo yan isosolve? So, i-ano muna natin to. Gawin muna nating x lang yung nasa kaliwa. Itong una nating equation. So, yung negative y, lilipat mo sa kanan ng equal, magiging positive y. So maging x lang yun sa kaliwa ng equal, equal 16 plus y. Kasi nilipat mo yung negative y sa kanan, naging positive y. So etong 16 plus y, x siya, diba? Sa substitute natin siya dito sa pangalawang equation dito sa x.
So, itong x gagawin nating 16 plus y times y equals 720. Next, multiply natin, didistribute natin. 16 times y, 16y. Tapos dito, y times y, y squared equals 720. Okay. Next, lilipat natin lahat sa kaliwa. So, itong 720, lilipat mo sa kaliwa na equal, magiging negative 720. Pero unahin na natin isulat yung y squared. So, y squared muna, bago yung positive 16y. Tapos yung negative 720 kasi nilipat mo, naging negative. Equals, so wala na natira sa kanan, 0 na yung kanan. So, yan. Naka-equal na siya sa 0. Pwede na nating isolve yung y. So, trinomial to. Pwede natin siyang i-factor kasi itong 720, ng negative 720, ang factor niyan na kapag pinag-add mo 16 ay ano nga ba to? Sinolve ko na to kanina. Sinolve ko na kanina pero nakalimutan ko uli. Ano nga ba yun? 720. Ano bang factor ng 720? 36 tsaka negative 20. Tama? 36 times 20 negative 720. Pag pinag-add mo ang 36 at ang negative 20, ang sagot ay 16. Yung coefficient ng gitnang term. Tapos na pong mag-OT sa ating ham. So, ito po ang ating gagamitin na factor nitong trinomial. So, ang factor ng trinomial ay dalawang binomial na y ang simula kasi y yung ginamit natin. Ito yung kasunod. Positive 36, negative 20 equal 0. So, yan. So, kapag naka-equal 0 na, tapos naka-factor, yung bawat factor, i-equal natin sa 0. Sulat natin dito. Y plus 36 is equal to 0. So, lipat lang natin yung positive 36 sa kabila ng equal, maging negative 36. So, y equals negative 36. Tapos, itong isa, y minus 20. y minus 20 is equal to 0. Lipat mo yung negative 20 sa kanan ng equal, maging positive 20. So, y is equal to positive 20. So, dahil dalawang number ang hinahanap, itong positive na lang ang ating gamitin. Positive 20. Substitute natin dito para makuha natin yung x. So, 16 plus y. 16 plus 20. 16 plus 20 is equal to 36. So, x equals 36. Y equals 20. So, first number mo ay 36. Second number mo ay 20. Check nga natin kung tama. So, pag ang difference daw nila ay 16. 36 minus 20 is equal to 16. Tama. Ang product daw nila ay 720. 36 times 20, 720. So, ayan ang ating sagot. Ayan po ang ating sagot sa ating learning task 2. Kung may natutunan po kayo at may nakuha kayong sagot, please like, share, and subscribe. Diba, Ate Ham? Oo, matutulog na kami. Bye-bye!